Pinagpalit ako ng girlfriend ko sa lalaking nakakotse. Ayaw niya raw sa akin dahil nakabike lang ako. Hi, Tolits B. Ako nga pala si Jay. At ito ang aking kwento. Break na tayo. Ayoko na. Yan ang huling mga salitang narinig ko kay Marga. Bago bumaba ng salamin, bago bumaba ang salamin ng isang makintab na puting sedan. Hindi ko na kailangan hindi ko na kailangan maging mekaniko para malaman na mas mahal pa ang gulong na yun kaysa sa buong bike ko. Nakatayo lang ako sa gilid ng kasada, hawak ang manibela ng luma kong mountain bike. Pinagpapawisan ako galing sa pagpedal mula sa trabaho para lang masurpresa siya. Pero ako pala ang nasurpresa. Bakit? Ang tangi na isagot ko dahil ba sa kanya? Tumingin siya sa akin hindi sa mga mata ko, kundi sa kalawangin kong kadena at sa kupas ng pintura ng bike ko. Napapagod na ako, Jay. Pagod na akong sumakay sa likod mo habang pinagtitinginan tayo ng mga tao. Pagod na akong maligo sa usok at ulan. Gusto ko naman ng komportable. Gusto ko ng may aircon. Sumakay sa kotse at hindi na siya lumingon. Humarurot ang sasakyan. Iniwan ako sa gitna ng usok at alikabok. Pinapanood ko ang paglayo ng mga red lights ng sasakyan hanggang sa maglaho ito sa kanto. Napangiti ako ng mapait, akala ko sapat na yung pag-iipon ko para sa kinabukasan namin. Akala ko ayos lang sa kanya na simple lang kami basta tapat ako. Mali pala ako. Sa mundo ngayon, ang tapat ay madaling talunin ng mabilis at the aircon. Sumakay ulit ako sa bike ko, ramdam ko ang bigat ng bawat padyak. Mas masakit pala sa hita ang ganito. Hindi dahil sa ahon, kundi dahil sa bigat ng dibdib ko. Sa bawat ikot ng gulong, naaalala ko yung mga panahon masaya pa kami habang nakakaangkas siya sa likod ko. Nakayakap ng mahigpit habang binabaybay namin ang kalsada pa uwi. Huminto ko sa isang tulay para huminga. Tumingin ako sa ibaba sa traffic na usad pagong. Ang lalaki nakakotse na ipinalit niya sa akin, marahil ay naiinip na siya ngayon sa gitna ng traffic. Habang ako kahit mabagal ay malaya nakakalusot, napatingin ako sa mga palad ko. May kalyo man dahil sa pagtatrabaho at pagbibisikleta. Alam kong malinis ang mga ito. Hindi ko na kailangan mangutang pa sa bangko para lang mamukhang mayaman. Siguro nga hindi para sa akin ang taong ayaw kong samahan sa ilalim ng init at ng araw. Dahil ang tunay na pag-ibig hindi nakadepende sa kung ilang gulong ang nagdadala sa inyo, kundi sa kung sino ang kasama mo habang binabaybay ang mahabang kalsada ng buhay. Pinunasan ko ang pawis ko, inayos ang helmet at muling nagpedal. Sa pagkakataong itong hindi na ako nagmamadali. Alam ko na ang direksyon ko pasulong at hindi nalilingon pa. At iyon lang po ang aking story. Tolitsby, nagmamahal, Jay. Grabe palang nangyari kay Jay, no? Ngayon nga mga kapatid, kababayan, narinig na natin ang letter ni Jay na nagmahal at pinagpalit lang sa mabilis at the aircon.
Grabe naman, sakit nun. Yun, narinig na natin ang kwento ni Jay. Kay Jay, sa letter sender natin, bakit ganun naman kasakit? 'Di ba? Hindi nakapagtiis ang babae. Tama nga sinabi ni Jay na mabilis lang palitan ng salitang tapat kahit na mabilis lang palitan ng salitang tapat sa mabilis at the aircon. Ang siyang nararamdaman kahit iwas ay naroon sa damdamin yakap at mga halik. Ayun guys, narinig na natin. Ang mapapayo ko lang kay Jay, wala naman na. Kaso nga lang, wala naman kasi. Alam naman niya sa sarili niya na di na siya lilingon at alam niya naman ang Di ko matanggap kulang ang sandali pag ikaw hindi na siya nagmamadali pa. sadyang kapag wala Ang may papayo ko lang naman ay yun na nga, nasabi niya na dito na kung ang iyong puso'y may mahal ng iba di pa rin magbabago aayusin ang sarili at hindi na magmamadali at alam niya ang direksyon niya. Ang ano ko lang naman sa'yo, Jay, ay wag ka na maghanap muna. Ayusin mo sarili mo, gawin mo yung dapat na kailangan mo, mag-ipon ka, at hanapin mo yung taong sasamahan ka sa hirap at ginhawa, sa lalim ng araw at ulan. Maybe may mga panahon talaga na nakikilala natin isang tao na magbibigay sa atin ng aral o dadaan lang para may ma-realize tayo sa sarili natin na mas kailangan pang lalong mahalin natin ang sarili natin bago ang iba. Na matututo ka talaga sa buhay na ang lahat ng tao ay may mga tao. Ay, mali pala ako. Sorry guys. Ay, pinalakpakan pa, no? Mali na nga eh. Yun na nga guys. May mga tao talaga na hindi kayang magantay at gano'ng katagal. Or in short, pagod na sa buhay. Pero that's a reality na kailangan natin meron tayong challenges and trials na kailangan lagpasan. May mga tao talaga na sumusuko na agad bigla lang. Katulad niya, 'di ba? Ay, mali. Yun na nga. Kay Jay, alam mo na kung ano yung ipapayo ko sa iyo na wala na akong may papayo sa iyo.
Kasi alam mo naman na ga bago mo tamang ginawa niya na nalaman niya kasi nalaman niya agad sa umpisa pa lang na mas maganda yon na nagba-bike pa lang, 'di ba? Tama ba ako o mali? Grabe, hmm, nabobobo na ako, grabe. 'Yun na nga na wait lang guys, wait lang. 'Yun na nga guys, ah, ang mapapayo ko lang naman kay Jay 'yun na nga, mas maganda na nalaman niya na maaga na hindi makapag-antay yung ex niya. 'Yun na nga, bago mo ibigay ng lahat or mag-settle down sa isang tao, kilalanin mo muna or pakita mo muna kung gaano kahirap ang buhay. Ayan, nahulog ng aking ano, ay, 'yun na nga, ah, mas maganda pinakita niya yung kung gaano kahirap ang buhay na kung mas maganda na i-challenge ba na kung kayang samahan sa hirap at ginawa. 'Yun lang, wala na akong masabi pa. Buwiset. Ay, sorry, sorry, sorry. So 'yun nga, mapapayo ko lang kay Jay nga, paulit-ulit tayo. 'Wag na maghintay, mag-ipon para sa sarili in the future. And, bago mahalin ng iba, mas lalong mahalin mo pa sarili mo at mas tanggap mo dapat ang sarili mo. 'Wag mo hanapin ang taong para sa'yo. Hintayin mo ano daw, hintayin mo yung kusang tamang taong dumating sa'yo na sasamahan ka sa kung anong meron ka. Yung taong sapat kung anong meron ka sa buhay. Hindi yung, whatever what I said, na na ano, na mahal ka dahil sa kung anong kayang ibigay sa'yo. Tama ba ako? Mahal ka dahil mahal mo, gano'n. Na darating yung point na mapapagod at maiinip dahil gano'n na lang, na yung taong makita lang ng or maakit lang sa isang bagay ay ipagpapalit ka ng bigla. Maraming salamat sa mga kapatid at kapamilya. Ito ang letter sender ni Jay. Maraming salamat and have a good day.